hindi ko yan po ay makakaudlot o interrupt the 3 consecutive term limitation na nakalagay sa saligang batas. Nakalagay po kasi sa saligang batas na ang isang local official ay pwedeng makapanungkulan lang ng 3 magkakasunod na taon. At yung 3 magkakasunod na taon ay dapat daw yan ay dire-diretso at walang interruption. Natatandaan ng lahat, para na mas paalala, kasi naging tayo sa Puerto Princesa. Si Mayor Hagidol noon ay naging mayor ng Puerto Princesa ng 3 magkakasunod na taon. Noong huling termino niya, na hindi na siya pwedeng tumakbong mayor, siya ay tumakbong governor, kalaban ni Governor Joel Reyes. Hindi siya pinalat. Nung hindi siya pinalat, ilang buwan pa lang ang nakalilipas, nagkaroon ng recall election dito sa Puerto Princesa. Tumakbo ang dating Mayor Edward Hagidol. Doon, nakalaban niya yung dating mayor din na tinanggal ng recall, si Mayor Dennis Socrates. Ang naging issue sa kaso ng Socrates versus Comelec and Hagidol, pwede pa ba makatakbo si Hagidol considering na yung termino na tinatakbuhan niya ng recall election ay pang-4 na termino sa kanya. Ang sabi ng Korte Suprema, pwede makatakbo si Edward Hagidol sapagkat nagkaroon na ng pag-udlot o interruption. Hindi maitatanggi na mula June 30 ng 2001 hanggang doon sa June 30 ng taon na yun ay ng September ay hindi siya mayor. And therefore, nagkaroon na ng effective interruption. So, hindi pinag-uusapan kung ilang araw, ilang linggo at buwan. Basta nagkaroon ng interruption. Dito po kasi sa Palawan, specifically sa Puerto Princesa at sa Palawan, hindi ko pa po yan na itatanong sa ating Provincial Election Director at ang ating Election Director, but City Election Director. Pero importante ganito, regardless kahit gano'n sila kadami, handa naman namin i-accommodate yung bilang ng mga botante na madadagdag sa ating pong registration. Kasi po, para sa inyong kaalaman, kahit nagdadagdag tayo ng botante, nagbabawas din kami ng mga botante. Pag ang botante hindi nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon, katulad na halimbawa, hindi siya nakaboto ng 2023 ng Barangay SK, hindi siya nakaboto ng 2025 na national and local elections, deactivated siya ngayon. Hindi siya makakaboto ngayon. Maliban na lang kung nagpa-reactivate siya ng kanilang registration. So talagang may dagdag, may bawas ang ating mga registrant. So more or less, sa buong Pilipinas, sinaasahan natin mga dagdag na 3 milyon ang ating mga botante, combine na yun, SK at saka regular na voters. Tatandaan natin, nagparehistro din kasi ang Comelec dati noong August 1 to 9. Akala kasi natin matutuloy ang barangay SK noong December of 2025. Inabot po kami ng halos na 4 na milyon na pumunta rin sa mga registration site natin. Kaya napakalaking bagay po itong binibigay sa amin ng SM. At iba pang mga entity na pinapayagan kami na makapagparehistro dito sa kanilang mall dahil malaking, hindi lang katitiran sa parte Comelec, pero malaking bentahe po yan sa mga kababayan natin sa sobrang init ng araw kung napakahirap magtiyaga. Napupunta ka sa isang lugar na direct yung init ng araw, samantalang dito kahit paano, nakakapamasyal ka na, medyo malamig pa dito sa loob ng ko. Ay po, may dagdag. Gusto ko lang po sabihin sa punto ito sa kasalukuyan, ang jurisdiction ng Comelec ay doon na sa pagpaparehistro. Bagamat sa pagpaparehistro, may mga pwede na kami maikaso doon sa mga magbabiolate ang batas natin sa registration, kung kaya nga lang hindi ito kasi bigat ng panahon na tayo ay nasa election period or campaign period na later pa magsisimula. Technically, bawal naman talaga yung mga ganyan sana. Kung kaya nga lang, bakit to a certain extent napapayagan? Ako papasok na lang lagi yung hindi naman talaga direct violation. Papasok na rin yung awa ko sa mga kababayan natin na nagtatravel. Minsan wala namang masakyan. Hindi po ba? Siyempre, ang mag-iingat dapat dyan, yung mismong gagamit ng mga gamit ng si barangay. Dahil sa bandang huli, hindi siya sa akin mananagot. Mananagot sila sa DILG, mananagot sila sa Office of the Ombudsman, o pwede silang makasuhan. Pwede doon. Pero sa Comelec, hindi wala akong paglabag dun eh. Kasi sa bandang huli, sa sobrang haba pa ng panahon bago ang eleksyon, magbabago ang mga botante, ang isip ng mga botante natin. Porque ba't ikaw ang dinala ng isang possibly nakakandidato, siya na iboboto mo? Hindi. Napakatagal pa. Kasi meron pa tayong tinatawag na filing, meron pa tayong campaign period, at
tsaka na tayo magbobotohan. So kaya kami naman, to a certain extent, hindi sa pinapayagan, pero hindi ganun kabigat ang pagtingin namin doon. Ang importante sa amin, madala sila dito sa registration site. Kawa-awa yung iba natin kababayan kasi namamasahe pa talaga eh. Yung iba naman talaga walang masakyan, lalo na yung pagkain-kaway na sa may dulo. Sa may norte halimbawa, o kahit pa nga dito sa south ng Puerto Princesa, dito malayo. Pero tayo, island barangay dito eh. Di ba? Eh kung meron naman dyan magbibigay paglibre ng bangka, the COMELEC should have an open mind. Although we do not encourage, especially kung maaaring tumakbo, pero maaaring tumakbo pa lang yun eh. Speculative pa lang eh. In fact, para sa inyong kaalaman, baka nga automated election, pag automated election, pag nag-file ang candidacy, hindi pa nga sila kandidato eh. Kandidato na sila sa unang araw ng campaign period, so kahit umikot-ikot ng mga yan, maglagay ng pagkalalaki nilang pagmumukha sa mga kalsada, o kung hindi naman, ay magkakamay, magbigay ng konoan, wala pa silang nilalabag. Sabi ng kaso ng Peñera versus Comelec. So dito, wala pang filing ng candidacy, wala pa namang kandidato. Possibly registration of voters, o kung hindi man, gusto na mag-ating sa talaga kung saan nila gustong pumunta. So hindi kagad makapasok si Comelec hanggat wala naman nagre-reklamo sa amin direct para magkaroon ng investigation. But again, we do not encourage, but we are willing to investigate and even prosecute kung talaga namang may paglabag sa ganyan. So far, wala po tayo natatanggap na kahit na anong reklamo patungkol sa bagay na yan. O 2023, ang bili namin sa mga magkakalaban, pantayan yung mga kalaban nyo. Gagawa yan ng mga fake accounts. Pagka yung fake account na yun ay pinopromote yung kandidatura, sasabihin natin, pwede namin i-presume sa yun. Presume lang naman. Hindi namin sinabing kanya yun. Kasi yung gagawin naman ng iba dyan, yung mga resource na iba, gagawa ng account ng kanyang kalaban para lang doon sirain yung kalaban niya. Alam din naman natin yun. Hindi naman tayo mga kanya-kanyang style lang. Pero madali naman po yun. Ang importante, may paraan kami para malaman kung kanino at may paraan kami para ipatawag yung mismo involved. So again, iniingaan nyo po ang mga magkakalaban, bantayan nyo yung mga kalaban nyo, i-complain nyo sa COMELEC para mas mapadali ang buhay namin. Maniwala kayo, actionan po namin yan. Sa pakatong barangay SK elections, wala po kami halos pending na mga disqualification cases. Ni-resolve namin yung mga yun, kahit pa subject sa motion for reconsideration. Sabi ko nga po sa inyo, dati, nagtatanong sa mga local COMELEC namin kung pwede sila mag-birthday party. Kung pwede silang magpaskil sa ganito, pwede ba silang pumunta sa patay, pwede ba silang umatin sa fiesta. Tinatanong kami for the first time, bakit ayaw nila magkamali. Kasi nga, effort na effort ka, sa bandang huli, madi-disqualify ka rin naman pala. So yun po, ay mas maganda magtatanong sa amin lagi. Sasagutin naman namin ng maayos. Ang importante lang, iwas kaso. Ang hirap nila may kaso, bakit pa? Sa main office pinafile ang disqualification. Hindi naman dito sa Puerto o dito sa Palawan. Sa amin, sa main office. Eh kung 3 beses kaya kami magpatawag ng hearing, 3 beses kang luluwas. Dadali mo pa yung mga witnesses mo. Di ba istorbo? Sakit pa sa ulo? Eh pag binagsak pa namin yung disqualification, pag may disqualification, may kaakibat yung kasong kriminal. At ang kasong kriminal, election offense, 1 to 6 years imprisonment. Wala pong biruan yun. Ang dami pong humaharap na cases ngayon sa amin ng ganyan. Disqualification na election offense pa. Itong kandidato nito, whatever it is, na disinformation o disinformation, yan po ay election offense din po yan. Meron po tayong kaso niyan, isang vice mayor na nanalo, at meron kami ongoing hearing regarding the misinformation and disinformation. So mahalaga din sa mga ating mga kandidato sa barangay, sa sangguniang kabataan, na maging careful sa pagpopost sa social media. Maalala ko rin, kahapon binanggit ko sa kanila, first time sa darating na barangay ng SK elections, magre-require kami ng birth certificate na i-attach sa certificate of candidacy first time. Dati hindi ginagawa ng mga previous COMELEC, ngayon gagawin natin. Una, hindi pinagbabawal. Wala sa kahit ng batas na nagbabawal ng birth certificate. In fact, sinasabi pa nga na sa certificate of candidacy dapat sabihin kailan pinanganak, ilang taon na, siya ba ay Filipino citizen o anuman. Para mas malaman natin
yung kanyang status tungkol sa mga bagay na yan, magpapa-attach kami ng birth certificate. Sinasabi namin ng kahapon, upang mas maaga pa na makakuha na sila ng mga certified true copies ng birth certificate. Ayaw na natin nangyari sa Tarlac. Hindi naman namin pwede i-disqualify yung tao dahil singkit lang siya. O dahil medyo kasing negro po. Kinakailangan may papel, may dokumento. So yun po ang paraan lang namin. Wala po kasing batas pa na nagsasabing dapat ganito o dapat ganyan. Doon sa magka-argue o yung argumento na nagdadagdag kami ng qualification, wala po kami dinagdag. Dati may ginawa ang COMELEC. Nagdagdag ng requirement na dapat may certification na hindi adik. Pimentel versus the Commission on Elections at saka Social Justice Society versus Dangerous Transport. Ano sabi ng Korte Suprema? Unconstitutional. Nagdagdag si COMELEC ng kwalifikasyon na wala naman sa batas. Ang birth certificate ay hindi dagdag na kwalifikasyon. We will refuse to accept the COC. We will refuse to accept ang walang naka-attach na birth certificate. So yun po maliwanag po yan. At gusto lang natin emphasize din, umiiral simula pa noong 2023 ang batas sa isang Koreang kabataan patungkol sa anti-political dynasty. In fact, isang buwan na nakalilipas, may nilabas na desisyon ng Korte Suprema. Kinampihan ng Korte Suprema ang COMELEC sa pagdidisqualify sa isang kumakandidato na miyembro ng Sangguniang Kabataan sapagkat siya ay may relasyon sa mismong nakaupo, whether national, regional, provincial, city, or municipal official. So, ang disqualified, hindi yung kumakandidatong barangay official. Ang disqualified ay yung kumakandidatong Sangguniang Kabataan, up to the second degree. So, dapat, hindi related si Sangguniang Kabataan candidate sa tumatakbong barangay candidate. So, pagka nagkaganon, kapag pareha silang kandidato, disqualified si SK candidate, hindi si barangay candidate. Thank you so much. Isa sa pinakamatahimik na halalan dito sa Puerto Princesa. Kung kaya nga naman, yung barangay ni SK election, ito yung napahiran ng isang pangyayari sa isang barangay sapagkat yung mismo presinto pinasok at pinagsisira yung mga kagamitan na gano'n. Hindi ba kinasuhan namin yung mismo involved dun sa ating, hindi na dapat mangyayari yun. Yun na nga yung sinasabi din namin sa aming City Election Director at sa ating Provincial Election Supervisor at all costs hindi mangyayari yung ganyan bagay. We will enforce the law, we will apply to the fullest the provision of the law. Hindi na nakakangit-ngit sa galit yung mga gano'n. Peaceful ang conduct, bigla mong papasukin. Hindi wala pa kang bilangan, pinapasok mo. Hindi pa nga alam kung sino nananalo, pinapasok mo. Diba? So, diba, nag-vote pa yung tao, hindi pa tapos ang botohan. Yan. So, yung issue ng vote buying sa ating palagay ng 2023, hindi man talaga nawala completely kahit sa buong Pilipinas, kahit ito siguro sa Puerto o sa Palawan, pero na-minimize. Kasi na nagkaroon sila ng agam-agam ng takot na pagka sila ina-complain, sila ay hahabunin ng COMELEC. Sapagkat for the first time also in 2023, meron kaming mga ginawang presumption na hindi naman kami tiniarawan ng Korte Suprema ng ating kataas-taasang hukuman. First time natin ginawa. Ano ibig sabihin ng presumption na sinasabi natin? Ikaw ay nasa barangay, isang araw bago mag-election. May dala-dala kang pera. Sabihin na natin nakalagay doon 500,000. And other election paraphernalia. Hindi ba pinisyon namin na yung tao yun ay engaged sa vote buying? May mga nakapila sa bahay mo na mga tao, tapos paglalabas may mga dalang-dalang bigas o kung ano man. Ipipresume namin yung kandidato na nakatira doon na engaged sa vote buying. Nag-deposit ka o nagpadala ka sa mga GCash, Paymaya at iba pang platform nang hindi bababa ng 20 na tao. Sa mismo isang araw lang na transaksyon, ipipresume ka namin na engage sa vote buying. In fact, inauthorize namin ang Philippine National Police na mag-aresto kahit walang warrant of arrest. Sapagkat sabi namin sa saligang batas, nakalagay, ino-authorize sa Rule 112 ng Rules of Criminal Procedure
pinapayagan ang warrantless arrest, lalo na kapag yung tao ay caught in flagrante delicto or caught in the act. Sinabi rin namin na in fact, kahit ang saligang batas ay kumikilala sa tinatawag na citizen's arrest. Pag medyo malaki-laki ka at yung a-arresto may kabuling-buling din na kasing laki ko, pwede mo arresto kung in the act of committing vote buying. We empower the citizenry. We inform them of their duty and their rights. Para naman kahit paano ay deterrence din sa mga kababayan natin na mamimili pa rin ng boto. So wala po akong nakikita masyadong problem dito po sa Puerto Princesa at sa buong Palawan na kung ang issue ay vote buying at violence. Wala naman po. Kaya lang, ang barangay and SK elections lagi sa karanasan natin ang marahas. Palibasa, magkakapitbahay, magkakaibigan, magkaka-classmate, minsan pa nga magkakapatid, magkakapamilya naglalaban-laban. Napalad ka siya. At ang nagtanong ay isang barangay chairman. Ang sabi niya, nararapat pa talaga na i-abolish na lang natin ang sangguniang kabataan. Ang naging tugon po ng inyong lingkod, sabi natin, hindi po tayo pumapayag sa pag-abolish, pagtanggal ng sangguniang kabataan. Sa bandang huli, it is not the system. It is not the process. It will always be the persons managing the system who are inside the system. Sa bandang huli, may obligasyon ang mga barangay para patuloyin ang sangguniang kabataan. May supervision sila dun eh. Pati yung paggastos ng pondo, hindi magagastos yan na walang imprimatur o pagsakayon ang barangay, lalo na si kapitan. So ibig sabihin, kung mayroong sinasabing pag-abuso o maling paggamit ng pondo, pinayagan nyo rin kaya may pag-abuso. Kasi hindi magagastos yan na walang pirma si barangay chairman. So yun ang ibig sabihin. Kahit na ayusin mo sa sangguniang kabataan, kung palpak naman at hindi tama ang nahalal natin sa barangay, papalpak din ang sangguniang kabataan dahil yung sakit ng kalingkingan dala yan ng buong katawan. Kung sinasabi natin, pipili ng tama ang ating mga kababayan, hindi lang sa barangay, kundi pati sa sangguniang kabataan. Naniniwala po tayo, gising na gising at mulat ng mulat ang mga kabataan Pilipino sa kasalukuyan. Noong 2025 elections, pinatunayan po nila. Biglang nagulat ang sambayanan sa biskong resulta ng halalan. Mga hindi ini-expect, wala sa survey, subalit yun ang mga nahalal sapagkat bumoto ng tama ang kabataan. Nadinig ang boses ng kabataan, dati-rati sila ay mga nagmamatsyag sa kasaysayan, ngayon sila ang sumulat ng kasaysayan. Nangangahulugan sa darating na sangguniang kabataan election, hindi lamang yung pipili sila ng tama nilang iboboto, hindi dahil gwapo, maganda, pogi sa mga social media, o dahil ka-classmate, o dahil kakilala lang, boboto sila sapagkat yun ang dikta ng kanilang konsensya. Noong 2025 elections, pinatunayan ng mga kabataan, hindi sila sumunod kahit sa mga magulang sa kung sino iboboto. Sumuway sila doon sa mga regular at formal na pinapayo. Sila ay bumoto ng base sa kanila, base sa konsensya nila. Tama man yun o mali, we have to respect. Because that is the voice of the youth and the voice of our future. Sa sangguniang kabataan, yan ang leadership of the future. Kung ngayon pa lang pinagdududahan natin ang kabataan para sa sanggunian, di pagdududahan din natin ang kinabukasan ng ating bayan. We have to give that trust to the youth. Dahil sa bandang huli, hinalal naman sila ng mga kapwa nila kabataan. Dati rin naman tayo mga kabataan, ibig sabihin ba, nagkamali rin tayo sa mga hinalal natin, ng mga kaibigan, mga kaklase, mga kakilala, kung kaya palpak ang mga lahiran nating leader na naging leader ngayon na kabataan dati. Kung ano yung mga mali natin, pwede namang i-correct ng kabataan sa kasalukuyan. At yan ang dahilan kung bakit may halalan tayo ng sangguniang kabataan. Patuloy na pagtulong nyo sa COMELEC, maipahatid po natin kung ano ang tama at ito at kung ano yung dapat malaman ng ating mga kasamahan, ng ating mga kabrigada, yan, ginamit ko na yung brigada, at saka sa ating mga kasama sa sambayanan. Ngayon po, very important po kasi yung ganitong klaseng ugnayan natin. Ang amin po mga local government will always be ready na sagutin po yung inyong mga katanungan, inyong mga concern. Tama po yan. Kahit barangay, bigyan po natin ng tuto sapagkat siya nagsisimula lahat ng away.
away lang dahil sa kapitbahay, nakawan, simpleng issue, chismisan, sa barangay lang ang issue eh. Kaya po talagang dapat inaayos ng mga kababayan natin ang pagboto po dito. Tulungan niyo po kami sa mga ilang araw na natitira bago ang Mayo 18. Sapagkat alam po natin, katulad ngayon, kumagagsa yung mga kababayan natin dahil alam nila ilang araw na lang. Yan po yung dapat na natin sinasabi. Ang susunod na registration ay mangyayari sa next year na, sa Pebrero ng next year. Bilang paghahanda naman sa eleksyon natin ng 2028. So maaaring tumagal po yun sa February 2027 hanggang September ng 2027 lamang. So that makapaghanda na kami para sa 2028 national and local elections. Salamat po. Maraming